Okay, no? So, ang Pilipinas, no, nag-uumpisa na maghanap ng anti-tank missiles para sa Philippine Army, no? So, nakakagulat, no? Pero talagang kailangan natin 'yan, no? Kahit ba ang kalaban kahit ang mga rebelde dito sa Pilipinas walang tangke, kailangan pa rin natin ng anti-tank missile para sa teka, kung bago ka pa lang sa akin channel mga guys please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa, okay? Itong bibigyan natin ng reaction video ito ito na nag-umpisa na. Nag-umpisa na maghanap ng ng anti-tank missile sa Philippine Army in case na magkaroon ng malalang sigalot sa between West Philippine Sea, kailangan natin to. Okay? So, umpisahan na natin mga guys. Sa patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, naipakita ng mga anti-tank missiles katulad na lang ng Javelin na gawa ng Estados Unidos kung gaano na lang kadali sa ngayon na i-disable at wasakin ng isang modernong tangke, mapati 90 main battle tank man ito ng Russia o kahit anumang mga armored vehicles. Walang takas ang mga tangke dito kahit na magdagdag pa sila ng mga armor katulad na lang ng Cope Cage slot armor na nilalagay sa taas ng tangke at kung ano-ano pang karagdagang maisipan ng Ukraine at Russia. Kaya naging uso na lang sa ngayon ang labanan ng drones dahil sa daan-daan na o hindi kaya libo-libo na mga armored vehicles at tangke ang nawasak sa Ukraine at marami na ring naging casualty ng magkabilang panig. Mayroon din namang mga ganitong klaseng missiles ang Philippine Army na kung tawagin ay mga BGM-71 anti-tank missiles na donasyon ng Amerika noong taong 2020 na kung saan nasa 100 missiles ang binigay ng bansa sa Pilipinas at nasa 12 launchers at ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng lagpas 1 bilyong piso. Ngunit ang mga ito meron na pala tayo meron na pala tayong anti-tank missile noon. Pero parang yata yung hindi capable sa atin, no. Gusto pa may mga bagong anti-tank missile ngayon na bagong modelo kasi itong mga dating anti-tank missile ng Philippine Army noon dati napakabigat. So hindi pwedeng kumbaga hindi siya friendly user. ay kailangan pang i-operate ng ilang katao at nababagay itong ilagay sa itaas ng isang armored vehicle upang kayang ilipat-lipat ng pwesto dahil sa napakabigat ng weapon system na ito. Kaya sa bagong balita mula sa Max Defense, naghahanap ng bagong anti-tank missile sa ngayon ang Philippine Army upang magsagawa ng familiarization at training bago sila bumili ng maramihang ganitong klaseng missiles. Sinasabing maglalaan muna sila ng 208 million pesos at base sa requirements, dapat ang missile ay may range ng nasa lagpas 2 kilometro at may top attack capability na kung saan ibig sabihin ay kayang pumaibabaw ng missile at tamaan ng target mula sa taas dahil nandyan ang pinakamanipis na armor ng tangke o armored vehicle. Sinasabing nasa 3 anti-tank weapons sa ngayon ang pinagpipilian at ang una dito ay ang Javelin missile na napatunayan na rin ang kapabilidad nito sa totoong giyera. Okay, yung Javelin missile, talagang subok na yan, subok na sa labanan niya ng Javelin missile. Yung Javelin missile ay gawa sa US, sa Amerika. So, ayun ang pagpipilian ng ating Philippine Army. At ilang libong tangke na ang nawasak ng naturang weapon. May range ang Javelin missile ng nasa 4 na kilometro. Depende na rin sa kung anong variant ang gagamitin. At kayang-kaya ito i-operate ng isang katao lamang. Dahil nasa 22 kilo lamang ang bigat nito, kasama na ang launcher at command launch unit. So, mas maganda pala itong Javelin missile, 22 kilos lang kayang-kayang bitbitan ng isang sundalo. So okay yan Ngunit ang problema naman sa Javelin
ay kinukulang ang supply ng naturang missile sa merkado Ayun lang. dahil na rin sa libo-libo ang pinapadala sa Ukraine dahil kailangan nila ito laban sa Russian forces at maraming bansa na rin ang nag-order nito sa ngayon kaya mahaba pa ang pila para sa Javelin missiles. Ayun lang. Ito din ang pinakamahal Ano pala tong Javelin missile, no? Kumbaga sa produkto mabili. Patok na patok tong Javelin missile. sa mga opsyon ng Philippine Army na may halagang nasa $240,000 bawat piraso o katumbas ng halagang nasa halos 14 million pesos na sa ngayon. Mhm. At Napakamahal pala niya na 14 million pesos. Grabe ah. ang isa pang opsyon naman para sa proyekto ay ang mga Spike MR missiles na gawa naman ng Rafael Advanced Defense Systems ng bansang Israel at ilang beses na ring napatunayan sa totoong gyera. Oo, maganda rin to ah. Halos kaparehos lang din ito ng mga Javelin at ang maganda dito ay gumagamit na ng Spike missiles ang ating hukbong sandatahan Galing naman sa Israel ah. Maganda rin tong mga anti-tank missile nila. Kasi basta't gawang Israel. at mas mura din ito kumpara sa mga Javelin missiles. Mura pa. Bawat Spike MR missile ay may tinatayang halaga ng nasa $140 million o katumbas ng nasa 8 million pesos lamang. Wow, 8 million pesos. Medyo mahal. Medyo mura kaysa sa Javelin. Pero kayang-kaya ng ating gobyerno yan. Kaya magandang opsyon din ito para sa Philippine Army dahil alam naman nating gipit sila sa pondo ngayon. Halos kasing bigat lang din ito ng Javelin, kaya kaya din i-operate ng isang katao lamang at nasa 2.5 kilometers din ang maximum range nito na pasok sa requirements ng Philippine Army. Malaki din ang tsansa nito na makuha sa proyekto dahil halos lahat ng bagong assets ng Army ay mula sa Israel dahil mahilig sa Israeli-made weapons ang ating mga sundalo. Kita mo, mga sundalo pala natin, no? Mahilig sa Israeli-made. At ang pangatlo at pinakahuli sa lahat ay ang AT-1K Ray Bolt anti-tank missile na ginawa ng LIG Next 1 ng South Korea bilang kompetitor sa Javelin ng Amerika at Spike MR ng Israel. Ayon sa Max Defense, ito ang may pinakamalaking tsansa na pipiliin ng Army dahil sa napakamurang presyo nito na nasa $78,000 o katumbas ng halagang nasa 4.5 million pesos na malayong-malayo sa dalawang naunang anti-tank missile. Ayun palang pinakamura, no? 4.8 million lang. Sigurado yan. Napipiliin na ng ating gobyerno. Limitado lamang ang pinagamitan ng Ray Bolt sa gyera dahil sa nitong 2017 lang ginawa ang naturang armas at nagamit lang ito sa Yemeni Civil War na kung saan ginamit ito laban sa rebeldeng grupong Houthi. May range ito na aabot sa 3 kilometers at bigat na nasa 20 kilograms kaya kayang-kaya din ito i-operate ng isang katao lamang. Mas magaang to 20 kilograms lang to at mas mura. At ito ang pinakamagaan sa lahat ng pinagpipilian. Halos magkakaparehos lang din ang tatlong anti-tank missiles at ang malaking pinagkaiba ay sa presyo nito na kung saan ang Javelin ang pinakamahal dahil sa sobrang lakas ng demand nito sa Ukraine pati na rin sa ibang bansa at ang Ray Bolt naman ang pinakamura sa lahat dahil pinamura talaga ito upang makakompetensya laban sa Javelin missile. Maganda na rin naman ang Ray Bolt ng South Korea dahil nasa 3 ganito na ang mabibili mo sa presyo ng isang Javelin. At alam naman nating kulang sa pondo ang ating modernization program kaya nasabi na ito ang may pinakamalaking tsansa na mapipili. Lagi na lang kulang sa pondo, no? Ating gobyerno, kawawa naman. Samantalang yung busog na busog. Kung inyong tatanungin kung bakit bibili ng anti-tank missile ang Army kahit wala namang mga tangke ang mga rebelde dito sa Pilipinas at hindi rin magagamit sa sigalot sa West Philippine Sea, ang rason dito ay bilang paghahanda lamang kung sakaling magkaroon ng invasion sa Pilipinas. Oo nga naman, no? Kailangan natin yan na meron tayong naka-stack ang Pilipinas niyan
sa Philippine Army. Ayan, yung mga anti-tank missile na yan, magagamit yan in the future in case na magkaroon ng malaking gulo sa West Philippine Sea at gusto ng sakop at gusto ng makasampa ang mga Chino dito sa Pilipinas, sigurado magagamit yan. So, tsaka marami yata kumukontra no, na bumili ng mga anti-tank missile, ng anti-tank missile. Alam niyo na kung bakit kumukontra. Ayon sa matataas na opisyalis ng DND noon, hindi nila masisiguradong kayang pigilan ng Navy at ating Air Force ang kung sino mang lulusob sa Pilipinas, kaya naghahanda lamang sila kung sakaling makadaong ang mga kalaban sa ating kalupaan at dito na magagamit ang mga anti-tank missiles. Oo nga naman no. Hindi talaga kakayanin ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force kung sino man gustong sumakop sa ating bansa, no? So, hindi kakayanin yan, oh. Sa palagay nyo mga guys, kakayanin ba? Hindi, no? Di ba? So, pwede kayo mag-comments dyan, ha? Hindi talagang kakayanin. Yon. Okay mga guys, so sana nga no, ang gagandang gamit yan mga anti-tank missile na yan no, para sa ating Philippine Army no. Sana makabili ng libo-libong anti-tank missile. Para rin naman yan sa ating sa ating pangdepensa sa ating bansa no. Sana makabili ng pinakamahalong Javelin. Subok na kasi yung Javelin sa Ukraine, sa lahat ng digmaan sa daigdig no. Subok na yung Javelin ng Amerika. Okay mga guys, so dito na tayo magtatapos. So kung nagustuhan nyo mga ganito mga reaction video, please like and subscribe nula sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?